Ngayong Pasko, hindi lang give, kundi give back. Turuan natin ang anak natin na maging bukas palad at makita ang tunay na diwa ng Pasko sa pagtulong sa iba. Panoorin po natin guys hanggang dulo itong video na ito para mas lalo po natin maintindihan. New day, new parenting content na naman po tayo. At start na po ngayon ng December guys, December 1 na po. Marami na naman po mga available na mga regalo na bibilin tayo. Pero ito po ang tanong guys na gusto kong tumimo sa puso natin ngayong Pasko. Hindi lang give, kundi give back. Kasi guys ang nangyayari usually, bigay tayo ng bigay ng regalo sa anak natin. Na lumalaki na siya ang inaasahan lang niya na siya lang ang tatanggap ng regalo. Pero guys, ang tunay na diwa talaga ng Pasko ay nasa pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Kailangan po nating ituro sa anak natin ang empathy at charity sa panahong ito para makita nila ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon ang mas importante sa lahat. Kaya gagamitin po natin guys ang puno lesson or puno acronym para sa Paskong punong-puno ng pagbibigayan. Ang acronym po natin for today ay tatawagin natin puno, PUNO. Palawakin po natin mamis at daddies ang kahulugan po ng pagreregalo. Hindi lang po yun about sa pera at bagay, kundi sa sarili mo. So first letter po natin guys, no? P or papuri. Papuri sa Diyos at pasasalamat. Ang pinakaunang give back po ay ang pagpupuri natin kay Lord na nagbigay ng araw na yan. Turuan natin magsimba at magpasalamat kay Lord ang anak natin. Yan po ang tunay na diwa at regalo ng Pasko. Second letter natin guys, no? U or unawa. Pag-unawa sa kahirapan ng iba. Kailangan po guys, mapaunawa natin sa anak natin na hindi lahat ng tao kakayahang magpasko ng sapat at masaya. Dalhin po natin guys sa sitwasyon ng anak natin na makita niya ang pangangailangan ng iba para tumimo po ang empathy sa puso ng anak mo. Third letter natin guys, no? N or negosyo. Negosyo ng pagbibigay. Gumawa po tayo guys ng mga maliit na mga proyekto ng give back kasama ang anak natin. Example po guys, linisin po natin yung mga luma nating laruan. Magaganda pa talaga at okay pang i-donate sa mga less fortunate na mga bata. Pwede rin naman po natin guys, ibenta yung laruan ng mga anak natin at i-donate yung pinagbentahan sa ibang mga bata. Huling letter po natin guys, no? O or oras. Oras ng paglilingkod. Ang pinakamahalagang regalo ay oras. Huwag lang po magbigay ng bagay kundi oras ng anak mo at serbisyo niya. Kung pwede po guys, kung may available, mag-volunteer po tayo sa mga feeding program o pagtulong sa pag-i-empake ng relief goods, lalo na kung may mga nasalanta sa Pilipinas. Kaya po tandaan natin guys, ang tunay na diwa ng Pasko ay nakikita po sa action natin, hindi lang sa binibigay natin. Kaya dapat po maging halimbawa tayo ng pagbibigay. Huwag lang po natin sabihin sa anak natin, gawin natin at maging example tayo. Mag-donate po tayo. Makikita po ng anak natin yan. Kung tumulong tayo sa iba na walang announcement, makikita rin ng anak natin yan. I-celebrate natin guys yung effort ng anak natin. Hindi po yung regalo na ibibigay niya o yung amount na ibibigay niya. Purihin po natin yung puso at yung lakas na ginamit ng anak mo para makatulong sa iba. At tandaan po natin guys, no, ang Pasko po hindi po yan tungkol sa ilan ang nakolekta ng anak mo na regalo. Yan po ay tungkol sa kung gaano kalaking pagbabago ang naibigay sa buhay niya ng mga regalong yan. Kung naging mabuting tao o bata siya, mas maganda po. Turuan po natin ang anak natin na magbalik para lumaki siya mapagmahal sa kapwa. Gamitin po natin guys ang puno lesson para maging makabuluhan at puno ng pagbibigayan ang Pasko ng anak mo. Ang sagot sa tanong na ngayong Pasko, hindi lang give kundi give back ay umaksyon po tayo at maglingkod po tayo sa iba. Yan po ang tunay na diwa ng celebration at i-guide natin ang anak natin sa puno lesson. Ikaw daddy at mommy, anong simpleng give back project ang ginagawa nyo kasama ang anak mo tuwing Pasko? Hindi man kayo gumagawa niyan, ano yung una nyong gagawin? I-share mo naman sa comment section yan para makatulong din tayo sa iba.